Handbag na pinag-aagawan ng marami sa halagang 2,000 at 600 euros luxury item mula Italia, may tatak ng prestiyosong French fashion brand na Dior. Isiniwalat ng investigasyon ng sistemang panghustisya ng Italia na 53 euros lang ang totoong gasto sa paggawa ng bag na ito. Katad para sa pinakamalalaking tatak. Subkontraktor na walang kasunod, manggagawang wasak sa tindi ng trabaho, at minsan pa nga ay inaabuso. ¿Es vero o no es vero? 53 euro, naging 2,000 at 600 ang nakakabaliw dito, hindi ang pag-iral nito, kundi ang pagiging ganap nitong legal, kundi hindi lang din ito para sa mamahaling bagay. Dahil ang teknik na ito ay nasa halos lahat ng suot mo ngayon. Ang t-shirt na akala mo ay gawa sa cotton, ang salamin na akala mo ay malaya mong pinili, ang katad ng iyong sapatos, ang singsing sa iyong daliri, lahat ng ito ay nakasalalay sa isang ilusyon na maingat na binuo. Paano legal na ibebenta ng kumpanya ang produkto ng 50 beses sa gastos ng paggawa? Bakit hindi purong cotton ang nabibili mong cotton? At bakit mas pinipili ng ilang mga tatak na sunugin ang kanilang mga bagong produkto kaysa ibenta ito sa inyo ng mas mura? Kamusta Team Mindset? Si Robin ito. Masaya akong makasama kayong muli sa Entrepreneur Mindset. Ngayon, sisirain natin ang malaking ilusyon ng makabagong konsumo, ang pagbabayad ninyo para sa isang kwento, hindi lang sa bagay. Batay ito sa prinsipyo at mekanismong pang-ekonomiya na ginawaran ng Premyong Nobel na ginagamit ng mga brand laban sa inyo nang hindi ninyo alam. Sa dulo ng video, magkakaroon kayo ng reflex na wala sa 99% ng tao at magbabago nito ang paraan ng paggastos ninyo ng pera. Nagsisimula lahat sa maliit na detalye ng damit, ang etiketa na madalas hindi binabasa pero dito nakatago ang unang kasinungalingan. Balikan natin ang Dior bag. Paano ito nagagawa sa 53 euros, may made in Italy at naibebenta ng mahal? Ayon sa batas ng Europa, pwedeng lagyan ng etiketa na ginawa sa Italia ang produkto kung ang huling mahalagang pagbabago ay ginawa sa Italia. Ayon sa batas ng Italia, para matawag na made in Italy ang produkto, ang huling mahalagang pagbabago lang ang kailangang mangyari sa Italia. Pwedeng gawin ang 70% ng bag sa ibang bansa, pero kapag nilagyan ng hawakan o zipper sa Italia, legal na itong itinuturing na gawa sa Italia. Napakalaki ng nakataya. Ang label na Made in Italy ay nagbibigay ng malaking halaga sa mga produkto, kaya't nagkakaroon sila ng mataas na presyo sa buong mundo. Pero ang halagang iyon ay nakadepende sa pangakong kalidad at ethical na paggawa, isang pangakong lalong nagiging kaduda-duda. Ang investigasyong Italyano na nabanggit ko kanina ay tumarget din sa iba pang malalaking kumpanya tulad ng Armani, kung saan ang mga subkontraktor na paggawaan ay binabayaran ng napakaliit habang ang bag ay ibinebenta ng daan-daang beses na mas mahal kaysa sa presyo ng paggawa. Makikita mo ang kasinungalingang ito sa etiketa kahit saan, kahit sa drawer mo. Kunin ang t-shirt mo, nakalagay na 100% cotton pero kadalasan hindi naman totoong 100% cotton. Madalas may halong polyester ang mga tahi, sinulid at etiketa, ibig sabihin plastic, at hindi kailangan ideklara ito ayon sa regulasyon. Pero ang tunay na kampiyon ng kasinungalingan sa etiketa ay kawayan. Ibinebenta sa inyo ang damit na gawa raw dito na pinalalabas na natural, eco-friendly, malambot at antibacterial. Ang totoo, wala talagang kawayan sa damit na sinasabing gawa rito. Ginagamitan ito ng matitinding chemical para tunawin ang halaman at nagiging viscose ang resulta. Pareho lang ang tela na makukuha mo kahit anong ibang halaman pa ang gamitin. Hindi ako ang nagsabi niyan, kundi ang korte sa Amerika. Nagpataw ang regulator ng malaking multa sa mga higanteng kumpanya tulad ng Walmart, $3 milyong, Kohl's at Kohl's, $2.5 milyong dahil sa maling pagbebenta ng viscose bilang kawayan. Maging ang leather, miloloko ka. Kapag bumibili ka ng gamit na genuine leather, akala mo matibay, pero tunay na katad ito. Ito ang pinakamababang uri, mababa ang kalidad. Mas malala pa, ang bonded leather ay tinatawag na reconstituted leather. Diyan, mga tira at retaso ng balat ang dinidikdik at pinagdidikit tapos tinatakpan ng patong na plastic na may imprentang tekstura para gayain ang tekstura ng balat. Ang dekalidad na balat ay tinatawag na full grain o top grain. Ang etiketa ay hindi naglalaman ng impormasyon, kundi nagbebenta lang ng kwento. Kapag nagsisinungaling na ang salita, may mas seryosong tanong pa. Talaga bang pinipili mo ang binibili mo? Hindi, at patutunayan ko ito sa'yo.
Isipin mong pumasok ka sa tindahan ng sunglasses, sa harap mo ay marami at iba't ibang brand gaya ng Ray-Ban, Oakley, Prada, Chanel at Versace, iba't ibang presyo at estilo. Sinasabi mo ang pipili ka at ikukumpara para makuha ang best na kalidad sa tamang presyo. Sa totoo, ilusyon lang ang pagpipiliang ito dahil madalas lahat ng brand na akala mo magkakaribal ay pagmamay-ari o ginagawa sa ilalim ng lisensya ng iisang kumpanyang Pranses-Italiano, ang Essilor Luxottica. Noong 2025 iniulat ng Essilor Luxottica ang kita na 28.5 bilyong euro, may 200,000 empleyado, 18,000 tindahan, 600 pasilidad presensya sa 100 at 50 bansa at 300,000 optical na profesional na pinagsisilbihan. Ang grupong ito ang nagmamay-ari ng mga brand, nagmamay-ari ng mga pabrika, nagmamay-ari rin ng buong mga chain ng tindahan at maging ng bahagi ng mga insurance sa optika. Sa madaling salita, ang estante sa harap mo ay hindi kompetisyon. Ito ay isang display na pagmamay-ari ng iisang may-ari na nagpapaniwala sa iyo na mayroong kompetisyon kahit wala naman talaga. Malaki ang agwat ng presyo. May dating namumuno sa industriya na nagsabing ang salamin na ilang euro lang gawin ay naibebenta ng daan-daang euro. Hindi plastic at salamin ang binabayaran mo, kundi ang logo sa braso ng salamin. Ang sistemang ito, isang kumpanyang may kontrol sa buong merkado habang kunyari may pagpipilian, ay makikita rin sa mas personal na industriya ng pag-ibig, ang diamante. Sinasabi nila na ang diamante ay bihira at mahalaga kaya mahal. Mali ito dahil marami namang diamante sa ilalim ng lupa. Ang mataas na presyo nito ay gawa lang ng De Beers na kumontrol sa pandaigdigang supply at naglunsad ng pinaka-epektibong kampanya sa pag-aanunsyo sa kasaysayan sa loob ng mga dekada. Ang diamond engagement ring. Paano man tatagal ang isang buwang sahod? Ang diamante ay walang hanggan. De Beers. Noong dekada 40 itinanim ng kumpanyang ito sa atin na ang diamante ay walang hanggan. Sa US noong 80s, sila rin ang nagpasimula ng patakaran na ang singsing ay dapat katumbas ng 2 buwang sahod. Pamantayang gawa-gawa ng tagapag-anunsyo, hindi ng tunay na ekonomiya. Ngayon, kaya na nating gumawa ng diamante sa laboratorio na kasing tulad ng nahukay na diamante, parehong carbon, parehong kislap at di matukoy ng walang makina. Mas mura sila ng 70 hanggang 85%. Parehong bato pero maliit lang ang presyo. Ang tanging pagkakaiba ay ang kwento na ikinukwento sa inyo. Kaya hindi ka talaga pumipili at nagbabayad ka para sa isang bagay na pinalalabas na bihira kahit madalas ay gawa-gawa lang. Pero may pinakahuling antas pa sa ilusyon na ito, ang pinakamalala. May ilang tatak na mas pipiliing sirain ang bago nilang produkto kaysa ibenta ito ng mas mura. Noong 2018, inamin ng British luxury brand na Burberry na tinalakay na natin sa channel ang isang nakakagulat na bagay sa kanilang taunang ulat. Noong taong yon, sinira nila ang humigit kumulang 37M na halaga ng bagong produkto. Sinadyang sinunog at winasak ang mga damit, bag at pabangong hindi kailanman nagamit at hindi kailanman na ibenta. Inihayag ng British brand na Burberry na sinira nila ang $37 milyong na halaga ng mga bagong produkto upang maprotektahan laban sa pamimeke. Bakit sinusunog ang mga bagong produkto kaysa ibenta, isale o ipamigay? Nakakakilabot pero luhikal ang sagot. Kung ang quote na ito na €1,000 ay maibenta ng may diskwento o may pamigay, mapupunta ito sa merkado sa presyong abot kaya. Hindi ito papayagan ng luxury brand. Dahil ang lahat ng binebenta ng luxury ay nakasalalay sa isang ideya lang, ang pagiging bihira. Eksklusibo ito, mahal at karamihan sa mga tao ay hindi ito kayang makuha. Kapag nabibili na ng kahit sino, mawawala sa brand ang dahilan ng mataas na presyo. Kaya sinusunog ang natitirang produkto para mapanatili ang imahe ng pagiging bihira. At hindi lang si Burberry ang gumagawa nito, may iba pang malalaking kumpanya ng luxury na napatunayang nagwawasak ng malalaking bilang ng kanilang mga hindi nabentang produkto. Inamin ng grupo ng Cartier na sinira nila ang mga relong na takahalaga ng bilyon-bilyong euro para mapanatili ang mataas na presyo. Ganito rin ang nangyayari sa labas ng luxury. Maging ang isang tatak tulad ng H&M ay nabisto rin. Hindi lang sa luxury nangyayari ang ganitong pagsusunog. Ginagawang artipisyal din ang kakulangan lalo na sa mundo ng sneakers. Kapag may labas na sobrang hinahangad na pares, sinasadya ng tatak na kaunti lang ang gawin, kaya nauubos ito sa loob lang ng ilang segundo at naibebenta uli ng 10 beses ng presyo nito. Hindi ito aksidente, sinadyang kulang para tumaas ang hype. Aang Air Easy 2 at Aang Air Easy 2 Red Octobers. Ibinebenta ng mahigit $200, lumabas ang sapatos sa limitadong dami at mabilis na ubos. Ngayon, umaabot na sa libo-libong dollar ang resale price nito.
Dahil sa tagumpay ng mga sapatos, nakilala si West sa fashion industry. Ang mundo ng resale ay talagang pinamumugaran ng mga kadudadudang gawain kung saan ang mga pares na nakalaan para sa mga normal na customer ay lihim na inililihis papunta sa mga reseller. Isang investigasyon ang nagbunyag na isang mataas na opisyal ng malaking brand ay nagbitiw matapos matuklasan na ang anak niya ay may negosyo ng resale na kumikita ng hanggang $200,000 kada buwan. At kayo, sa lahat ng ito, ngayon gusto kong itanong ninyo ang totoong tanong. Nung huling beses na nagbayad kayo ng mas mahal para sa isang bagay dahil ito ay mula sa isang sikat na brand, ano nga ba talaga ang binili ninyo? Yung produkto ba mismo o yung kwento na nakakabit dito? Ang bag na Dior, ang salamin na Luxottica, ang diamante ng De Beers, ang coat na Burberry na sinusunog. Sa bawat pagkakataon, ang mismong produkto ay nagkakahalaga lang ng maliit na bahagi ng presyo nito. Ang tunay na binabayaran ninyo ay isang kwento. Isa itong kwento ng pagkabihira, prestihiyo at pagiging tunay na sadyang binuo para pahinain ang inyong paghuhusga. At mayroong ekonomikong pangalan para sa mekanismong ito. Tinatawag ito ng mga mananaliksik na asimetriya ng impormasyon. Inilahad ang ideya bilang teorya noong 1970 ng ekonomistang si George Akerlof sa isang pag-aaral na nagbigay sa kanya ng Premyong Nobel. Simple at mabagsik ang prinsipyo. Sa isang transaksyon, ang nagbebenta ay laging mas maraming alam kaysa sayo tungkol sa kanyang binebenta. At eksaktong ang agwat ng kaalamang ito ang kanyang pinagkakakitaan. Hindi niya ibinebenta sa iyo ang isang bagay, ibinebenta niya sa iyo ang sarili mong kamangmangan tungkol sa tunay na halaga nito. Kung gusto mong makita ang nasa likod ng malalaking brand, mag-subscribe na. Dito, nilalantad natin paano nabubuo at bumabagsak ang mga imperyo. Sa susunod na may hawak kang produktong sobrang presyo, itanong mo kung binabayaran mo ang materyales at paggawa o ang logo lang. At ang kwento, pag-iwalayin mo ang bagay sa kwento. Kapag nakita mo na ang kwento, hindi mo na ito basta-basta babayaran ng nakapikit. At maniwala ka sa akin, kapag nalaman mo na ito, hindi mo na mabubura ang kaalamang ito. At kung nabuksan ang mekanismo ng gawa-gawang kakulangan ang iyong mga mata, magugulat ka pa lalo kapag nalaman mo ang 4 na teknik na ginagamit ng Rolex para mapabayad ka ng mas mahal sa isang relo kaysa sa tunay nitong halaga, gaya ng makikita sa video na ipinapakita.